Hello pong muli, kamusta pong lahat? Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat mga tambay sa amang sulok po ng mundo tayo nandun. Ingatan po mga katambay, mag-ingat po tayo, lalo po yung mga naapektuhan po ng bagyo mga katambay. Nakakalungkot po, talaga po ang Luzon po ay talagang binabagyo po at binabaha. Ito po, pati po Batangas at siyempre po lahat po halos ng dadaanan ng bagyo ay makakaranas po ng pagbaha mga katambay. Kaya lang po ang talagang isa rin pong nahayag. Nahayag po kasi mga katambay. Itong kukomentuhan natin. Nahayag din po kasi ang mga kapalpakan po ng mga politiko po sa ating bansa. Lalo po ang mahawak po ng mga proyekto. Lalo po yung mga nasa institusyon po yata ng Kamara, mga congressman, mga representative, ang mga may proyekto po. Lalo po dito po, pagka bumabaha po, alam naman natin na ang mga congressman, mga representative ay may kinalaman po rito sa mga proyekto na ito. Ito po, pinakita po sa atin lahat kung anong klase po silang humawak ng pera, kung paano po sila gumawa ng proyekto, gamit-gamit po ang pera ng bayan. Ito po ang naranasan natin sa kabila ng napakaganda pong talumpati, lalo po ang ating Pangulong Marcos Jr. nung SONA, talaga ipinagmalaki niya na talagang masusupil hindi man, malaking kabawasan na ang magiging pagbaha sa Pilipinas mga katambay dahil sa dami po ng proyekto na ginawa ng bagong Pilipinas. Hindi bababa sa 5,000 pataas sa buong Pilipinas at marami pang ginagawa daw mga katambay. Ito po, pinaranas po sa atin ng kalikasan ng nasa itaas kung ano talaga ang tunay. Meron ba proyekto o wala? Ito po, dinadanas na po natin. Ito po, pakinggan po natin itong balita sa Batangas po. Ito po, kanina po ito, kahapon o kagabi, mga katambay. Lagpas tao ang baha at may sumadsad pang 2 sasakyang pandagat sa Batangas. Nasa pool din sa video ang mga inililikas na residenteng sakay ng bulldozer. Live mula sa Lemery, Batangas, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang lagay ng panahon dyan sa mga oras na ito? Cheryl, malaking bahagi nga ng Lemery, Batangas lubog sa baha dahil pa rin yan sa bagyong Katrina. No? Ito nga, nung binisita natin yung doon sa may coastal area, yung ilan sa ating mga kapatid ay hindi na nakalikas dahil sa bilis ng pagtaas ng tubig. Nangangatog sa lamig at bakas ang takot sa mga mukha ng mag-anak na ito mula sa barangay Nonong Pasto sa Lemery, Batangas. Tanging tuwalya ang nagsisilbi nilang panangga sa ulan habang nasa bubong ng bahay. Sa lakas ng ulang dulot ng bagyong Christine, lagpas tao na ang baha. Nandun po sila sa bubong, kasama pa yung nanay ko na Petrinel, inihakit po nila sa itaas ng bubong. Opo. Sige po, bali yung tubig, dagat, tsaka baha, naghalo na po. Opo, ganun din po dahil malapit din po kami sa dagat. Ayan, nakakalungkot po mga tambay yung napakataas po na pagbaha sa parte po ng Batangas dala po ng bagyo. Ito naman po, nangyari naman po dito po sa sinasabing mga proyekto naman po mga tambay kung paano po nila ginagastos, ginagalaw at kung saan dinadala ang pera ng bayan. Kung gaano kalaki po ang kanilang kinukuhang pondo sa ating mga taxpayer mga tambay. At nakakautang pa tayo. Ito po, mismo, nung mga napahayag po nung kapatid po ng presidente ng Pilipinas, si Senadora Amy, mismo siya nagsabi kung ano po ang proyekto o ano ang ginagawa ng gobyerno po ng kanyang kapatid, lalo po sa mga proyekto na ginagastosan po na ang bilyon-bilyon po araw-araw mga katambay. Ito po, pahinga po natin ito. Kulang ang Congress at Senado sa pagbibigay ng pera para sa flood control. Kung tutuusin, 450 billion. Halos 1.4 billion a day ang flood control budget. Kung isusuma total mo lahat ng agencies mula sa DPWH pababa, asa napunta yung pera? Dismayado ang presidential sister dahil mahigit 400 bilyong piso umano ang nilalagak ng mga mambabatas para sa Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno para sa mga proyekto kontra baha. Magpapatawag ng pagdinig si Senator Bong Revilla, chairperson ng Wala namang kwenta yung mga pagdinig niya mga tambay. Mga politiko rin ang humahawak
ng proyekto, mga tambay. Gaano kalaki? How many billions, mga tambay, ang ginagastos po? Di ba? Halos 1.4 billion ang ginagastos po ng flood control. Pero ang dinadanas po ng ating bansa, lalo po ito, Batangas, magagaling po ang congressman dyan. Nandiyan po yata isang congressman na talagang si Lustre yata, Lustre. Di ba? Na talagang gigil na gigil po yun sa mga Duterte, mga tambay. Di ba? At ito naman po ang utang ng ating bansa, mga tambay. Dahil sa dami po ng proyekto, lalo po sa ginagastos na naman po ng ating bansa na talagang 1.4 billion a day. Flood control pa lang, mga tambay. Paano pa ibang programa nila? Gaano kalaking pera po ang nawawaldas kaya? At biglang lobo rin po ang inuutang ng ating bansa. Gada budget, Gada budget. Ito po, nung nakaraang hearing po, na itong public hearing po ng national budget po natin, di ba? At sinabi po rito na isang congressman na tinagtanong kung gaano nakalaki ang utang ng ating bansa sa kabila ng napakalaki po ng ginagastos po natin, lalong-lalo sa flood control. Pero ngayon, ano nangyari po sa bansa natin? Halos bagyo. Isang bagyo, pangalawang bagyo, tatlong bagyo, pero wala na ang flood control. Kaya wala na rin yung pera natin. Wala na rin yung mainutang natin na tayo ang magbabayad, mga katambay. Diba, painggan po natin ito. Madam Speaker, Madam Sponsor, what is the total national debt as of now? Sa ngayon po, ang total is about 16 trillion. 16 trillion, mga katambay. 16 trillion pesos? 15.69 trillion to be exact. Almost 16 trillion. Okay, so we now have, Madam Speaker, a total debt of 15.6 trillion pesos. Just a year ago, this was, I think, 14 trillion pesos. Let me... Tingnan nyo po, mga tambay, yung mga inuutang po, pataas ng pataas. 14 plus trillion. Tapos ngayon, lumobo ng 16, kulang 16 trillion ang utang po ng bansa. Dinagdagan na naman. Paano pa next year, mga tambay? Ganun po kalalaki. Trillion po ang nadadagdag po sa utang natin. Pero ito lang po ang kabayaran. Ito lang po ang mahihita natin sa mga taong gobyerno natin, lalo po sa mga institusyon po ng Kamara at Senado. Ang gagawin lang po sa atin, magbubuo po ng hearing, magbubuo po ng committee para imbestigahan, pero sila po ang humahawak, sila po ang naglalagay, at sila rin yata ang mga kontraktor. Di po ba? Nakakalungkot lang po. Katulad po si Kimbo, yung, di ba? Napakalaking pera po ang pinopondo rin po ng flood control. Saan po? Sa Marikina. Taga Marikina po ang Kimbo. Di ba? Nakita nyo po nakaraang Karina dyan? Di ba? Isang damukal na pagbaha, buong Metro Manila kasamang kanyang distrito sa dito po sa kanila. Di ba? Grabe, no? Isang damukal na flood control, Marikina yan. Napakaraming pinapagawang flood control dyan. Dahil nga, yan ay laging binabaha. Di ba? Tapos ito, yung Bicol. Sino po ba nasa Bicol? Di po ba yung 2 tao lang? Yung isang tao na doon? Yung umahawak po ng pera natin, yung isang tao, yung Saldico? Bicol. Ano po ang Bicol ngayon? Ginagastosan din po ng flood control yan. Ang buong Bicol. For how many billions? Di ba? Ganyan din po ang Batangas, mga tambay. Ginagastosan din po yan. May mga flood control project din po yan. Di po ba? Sino po tatanungin natin? Di po ba sila? Ganyan din po. Lahat ng probinsya. Lalo sa Luzon. Di po ba? Halos buong Luzon may proyekto po ng flood control. Mga dike. Di ba? Kung hindi man flood control, kasama pa yung mga dike-dike na yan. Di ba? Inaayos. Para po yung float ng tubig. Di ba? Diretso sa dagat. Di ba? Kaya lang, nakakati lang po ng ulo. Di ba? Parang okay lang sa kanila kasi yung pera, okay lang. Pagka sila magnanakaw kuno, pagka sila magnanakaw di umano, nagiging legal. Pero pagka pangkaraniwang
Si Juan de la Cruz nagnakaw, kulong. Pero pagka sila pinag-uusapan, trillion, billion, hundred of million, walang kulong, walang korupsyon, malayang malaya. Nakakapag-travel pa yata, mga tamay. Nakakabili pa ng mga luxurious. Ibang klase, Magagandang mga sasakyan. Bulletproof. May mga bahay sa ibang bansa. Di ba? Ang mga asawa, di umano. Grabe kung pumorma, gumastos. Di ba? Grabe, Kaya talagang naging legal na po ang korupsyon yata sa ating bansa. Lalo po yung ginagawa po nila, di ba? Institusyon ito. Yung kanilang MOOE, di ba? Ano po ginawa nila? Yung mga extraordinary po nila. Na yung mga liquidation nila. Certification lang. Legal corruption din po yata yan. Di ba? Nakita nyo po, lahat po ng kumukontrol ng pera at talagang may mga malalaking hawak na budget. Katulad ng isang tao. Tingnan nyo, dinanas. Yung dinanas sa Bicol, Saldico. Nahandiyan pa isang senador, Escudero, Senate President. Di ba? Magtatatlong taon, mga katambay. Magtatatlong taon. Isang damukal na pera ang naidagdag po sa utang ng ating bansa. Pero ang proyekto, nakita nyo pa po proyekto? 1.4 billion ang gastos a day, flood control. Mismo, mismo ang Amy Marcos, ang senadora, ang nagpatotoo. At mga ilang senador, sila nagpatotoo kung gaano kalaki ang binabudget po. Itong pag-upo po. Pag-upo ng bagong Pilipinas, grabe ang paglobo ng utang natin agad na wala tayong nakikitang programa, proyekto, tinatangay ng baha. Di po ba? Tapos babalik na naman sila, mga katambay. Babalik na naman itong mga ito. Humihingi na naman sa atin ng boto itong mga ito. At kailangang manalo na naman sila. Dahil marami pa sila ipagagawang flood control, mga katambay. Dahil hindi pa tapos ang pagbaha sa Pilipinas, sa ating bayan. Kaya kailangan po iboto natin sila, ganon. Dahil yung 1.4 billion a day, kailangan po ipagpatuloy nila yan. Ganon po ba? Gumising naman po tayo, mga kababayan ko, lalo yung mga kababayan nitong mga congressman na ito, mga tama, itong mga representative ng kani-kanilang probinsya, kani-kanilang bayan. Tingnan nyo naman po ang kalagayan nyo, lalo po yung naapektuhan ng matataas na baha. Halos pati ang kabuhayan po natin na peperwisyo. Samantalang yung mga politiko na hinahalal natin, hindi po na peperwisyo yan. Never maperwisyo yan. Lalo kung makikita mo at mababalitaan mo na meron tayong budget na 1.4 billion a day. Pero wala kang nakikitang flood control. Sana pupunta po yun. Tapos maapektuhan ng mga mambabatas, maapektuhan ng mga congressman, maapektuhan ng mga representative. Di ba hindi? Dahil unang-una yata, napakarami nilang bahay. Bahain mang isa, ang isang bahay nila, lubugin man, marami pa silang reserve. Di po ba? Pero tayo na mga taxpayer, tayo ang nababaon sa utang na ginagawa nila. Wala tayong kakayahang katulad nila. Di po ba? Tayo na peperwisyo, yung maliit nating kinabubuhay, kinakain pa ng tubig, pati ang ating bahay. Pag minalas-malas, maaanod pa, masisira pa. Pero itong mga politiko na naglilingkod sa atin, nakikita po ngayon, nahayag po kung anong klase po yatang sila politiko. Nahayag po. Pinakikita na po ng nasa itaas, mga katambay, kung anong klase po ngayong mga politiko ang naglilingkod po sa atin ngayon. Ang mga naglilingkod, mga katambay. Walang inatupag. Nakita mo, mga katambay. Nakita ko rin. Walang lubay, nakakahiring, solusyon. Dapat solusyonan ang problema ng bayan, lalo itong pagbaha. Pero sinusolusyonan, Duterte lang, mga katambay. Duterte lang ang kailangang solusyonan. Baka pagka ang Duterte mawala na sa politika, baka ang iniisip nila mawala na rin ang baha. Di kaya? Ibang klase. Tapos ngayon kailangan ng pagtulong, mga katambay. Halos wala na tayong pera yata dahil namamalimos na tayo.
ang ating Pangulo humihingi na rin ng response sa mga bansa na po pwede tayong tulungan, mga katambay. Never nangyari kay dating Pangulong Duterte yan. Never. Di ba? Saka walang mga Pilipinong ganito, mga katambay, na nangyayari ngayon sa atin, ng ating mga kapwa Pilipino, na nabubulaga. Ibang-iba. Kay dating Pangulong Duterte, malayo pa ang bagyo. Malayo pa. Nahandyan na agad. Naka-ready na. Lahat ng gamit. Lahat ng kailangan ng tao. Lalo yung mga lilikas sa mga kanilang mga bahay. Pinaghahandaan na. Ngayon, kailangan dumating muna bagyo. Saka tayo magmi-meeting kung ano gagawin natin. Ganon. Saka tayo kakamot ng ulo. Kakamutan lang natin ang ulo at magbubuntong hininga tayo. Ganon po ang solusyon natin ngayon, mga katambay. Pero yung mga Pilipino, mga kapwa ko mahirap, ang naghihirap po sa sitwasyon ngayon. Nagtitiis. Samantalang yung mga politiko, napakasasarap, mga katambay. Napakasasarap ng sitwasyon. Kumpleto sa lahat. Ngayon, kailangan pa mag-meeting. Ang kailangan ng probinsya, kukunin pa sa ibang probinsya, mga katambay. Walang paghahanda. Pati ang mga LGUs natin, kulang na kulang sa paghahanda. Ang mga LGUs ngayon. Pati ang mga sinasabing institusyon, yung mga distrito nila. Nakita po ni Kamanong, yung sitwasyon din. Pati sa pagmimigay ng relief, ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Yung ibang politiko, puro tarpaulin ang makikita mo, mga katambay. Tarpaulin. Katulad ng taga Bicol, nakita mo, lahat ng kanyang ipamimigay, nahando ng kanyang pagmumuka at ang nahando ng kanyang party list. Ibang klase. Lalo yung speaker, meron ding tarpaulin ng speaker, parang galing sa kanyang opisina. Yung pagtulong ay galing sa opisina ng speaker. Parang pera nila. Parang pera nila. Yung pinamumudmod, mga katambay. At kilalaki ng tarpaulin. Talagang, alam mo yung trapong politiko. Napakatrapo. Mga katambay. Magbibigay na ng tulong galing sa pera ng bayan. Pero yung sarili nila ang inaangat. Inaangat yung sarili nila. Para maging tanyag. Parang sila ang nagpapamigay. Pero sa kabila nun, kauna-unahan pa rin. Habang nagmi-meeting pa ang Malacanang, nagmi-meeting pa ang Pangulo. Pero ang opisina ng Vice President na iniipit ang pondo, iniipit ang pondo ng Vice President, kauna-unahan pong nag-response. Kahit limitado ang kanyang budget, mga katambay. Sumugod, nagbigay agad ng tulong kahit limitado ang kanyang budget na iniipit pa. Dahil yung kanyang mga offices, dahil alam naman natin, buong Pilipinas, merong offices of the Office of the Vice President, di ba? Meron po. Kaya lahat po halos ng tatamaan. Talagang pinaghahandaan na po ng opisina po ng Office of the Vice President. Sa pangunguna po siyempre ng Vice President. Ganun po. Ganun magtrabaho mga Duterte. Hindi kailangan ng malaking tarpaulin. Hindi kailangan ipagmalaki mo yung party list mo na Bicol. Samantalang ikaw ang nagbigay ng problema sa Bicol. Dahil binigyan ka ng isang damukal na pondo para sa flood control. Pero ano ngayon ang Bicol? Ano ngayon ang Batangas? Ano ngayon ang Northern Luzon kasama ang Bulacan, pataas hanggang norte? Ano po ang nangyayari po ngayon? Konting ulan, konting bagyo, hindi pa major. Delubyo na nangyayari sa ating bayan. Mga katambay, ibang klase. Isip-isip po tayo, mga katambay. Huwag na po natin ibalik itong mga politiko na ito. Komento ni Kamanong. Pumili naman tayo ng bago. Dahil ito yung mga professional na po ito, mga katambay. Ito pong naglingkod po ngayon. Komento na inyong lingkod. Yung naglingkod po ngayon sa bagong Pilipinas nila. Mga hustler. Komento ko. Mga hustler po ito. Magagaling na po, mga tambay. Mga professional na talaga. Bakit nasabi ni Kamanong? Kasi po, 1.4 billion a day flood control. Wala tayong nakita. Nasira lahat, halos. Di mga professional. Hustler. Hustler yata sa paghawak ng pera, bilyon-bilyon. Napaka-professional, mga tambay.
sa paghawak ng pondo ng bayan. Kaya dapat po, palitan na natin mga tambay ng hindi hustler, na hindi mga matatalino pagdating sa pera mga tambay. Sobrang talino. Di mo ba? Tapos may mga kaso rin yan. Balita natin yung isang may hawak daw, kontrol ng pera, yung saldi ko. Marami rin daw pong usapin yan sa korte at sandigang bayan mga tambay. Ibang klase. Tapos sila pa rin ang mapagkikita mo sa susunod na taon mga tambay. Maging matalino na po kayo, lalo po yung mga taga Bicol. Talinuhan nyo na po. Kayo po ang kawawa. Dahil katulad ni Kamanong, hindi naman magiging kawawa si Kamanong dahil hindi naman taga Bicol. Kayo mga kababayan ko, mag-isip naman po kayo. Wala na po bang matino na politiko sa inyo? Sila lang din po ba ang matalino riyan? Pera po ng bayan yan, hindi po nila pera yan. Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong matakot sa politiko. Sila dapat ang matakot sa Pilipino. Di ba? Hayaan nyo, may pag-asa pa naman. Pagdating po ng Agila, pagka dumapo na po ang Agila sa Malacanang, sana loobin na mabago ang institusyon, lalo yung umahawak ng 2 tao lamang ang umahawak ng pera ng bayan. Sila lang ang naglalagay kung saan nila ilagay. Sila lang ang gusto nila, kung magdadagdag, sila rin ang masusunod. Kung magbabawas, sila rin ang masusunod. Itong 2 tao na ito. At sana loobin na ma-audit itong mga ito, mga tambay. Itong mga institusyon na ito. Napaka-special. Kaya nakakalungkot. Ayan, hayagan. Mismo kapatid ng presidente, naghayag na. 1.4 billion a day flood control. Pero ang dinadanas ng ating bansa ngayon, nada. Pagbaha pa rin. Tapos, yung Ayuda Nation natin, Ayuda Nation na binuo po ng pinsan ng Pangulo, Ayuda Nation, ayan po, mukhang kinakapos na. Kailangan pa nating mamalimos ngayon, mga tambay. At isa pa, buhay na naman ngayon, mga tambay. Buhay na naman ang mga foundation ng mga oligarko ngayon, mga tambay. Ang mga foundation ng mga oligarko, buhay na buhay. Nangunguna po dyan, siyempre. Yung GMA7, mga foundation nila. At yung foundation ng ABS-CBN, mga katambay, may Channel 5 pa yata. Yung mga foundation, buhay na buhay, mga katambay. Samantalang panahon ni Pangulong Duterte, hindi sila buhay na buhay. Dahil ano katwiran ni dating Pangulong Duterte? May pera ang bansa. Kayang magpakain ng Pilipino, kayang magbigay ng ayuda nang hindi ka mamamalimos sa ibang bansa. Huwag lang itong kukurakutin. Ngayon kaya, namamalimos tayo Dito pala sa pagbaha Hindi kaya nakukurakot naman. Kasi, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi natin dinanas ito Namamalimos tayo, manghingi tayo. Humihingi tayo ng awa. Dahil nga nilubog ang ating probinsya. Di ba? Samantala kay dating Pangulong Duterte, never tayong nagkaganyan, mga katambay. Dahil nga, may pera, may panggastos. Di ba? Malayo pa nga yung bagyo. Naka-ready na lahat, naka-deployed na lahat ang mga sundalo. Ang mga LGUs nagtatrabaho. Sa ngayon, nakikita nyo ba nagtatrabaho mga LGUs? Mga katambay, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nagtatrabaho yan. Advance sila, advance. Wala pa ang bagyo. Nakaprepare na lahat ng kailangan ng tao. Nahandyan na. Ngayon, kailangan pa intayin ng pagbaha. Intayin mong bumaba ang baha, saka palang papasok ang gobyerno para maghatid ng tulong. That's unbelievable. Diba? Ibang klase po ngayon. Opposite. Iba. Talagang minsan nasa leader Kaya hindi mo rin masisisi ang Vice President ang nagbigay ng grado. Binigyan ng grado ang ating Pangulo. 1, diretso. Pero yung ating mga kababayan, nagbigay din po ng grado yung ating mga kababayan, mga katambay natin. Negative. Negative ang bigay, mga katambay. Mas mababa pa sa 0.
Dahil negative na. Grabe to ating mga katambay, mga kababayan, kung magbigay ng score, ng rating, ng grade, ng grado sa Pangulo. Ang BP Sara, 1. Samantalang yung iba nating kababayan, negative. Ano yan? Negative 0 pa. Grabe. Muli po mga katambay, nakakalungkot ang nangyayari sa ating bansa. Lalo sa paghawak po ng pera ng bayan, na sa kabila po na nababaon tayo sa napakalaking utang. Pero sa kabila nun, ipinagkakatiwala natin sa kanila, sa mga politiko, lalo na sa institusyon po ng Kamara at Senado at sa mga humahawak nito. Dahil alam naman natin, pati ang mga congressman, nagiging sinasabi na ito ang malaking humahawak yata ng mga proyekto, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Mga numero, kilalaki. Pero makikita mo, ganito lang. Kaya isip-isip po, mga katambay. Isip-isip. Panahon na para mabago yan. Di po ba? Muli po, maraming salamat po sa gusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, subscribe at comment. At sa mga magsusubscribe pa, maraming salamat po. Sa muli po mga tambay, ingatan nawa, lalo po sa bagyo. Ingat po tayo mga kababayan. Paalam, ingatan nawa. Bye-bye.